Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang salaysay ng pabula na si Paru-Paro at si Langgam. Ikalawa, anong mensahe ng pabula sa mga mambabasa? Ikatlo, anong aral ang nais na ipabatid ng pabula sa mga mambabasa? Iyong pakinggan ang salaysay ng pabula na ang pamagat, si Paru-Paro at si Langgam. Takang-taka si Paru-Paro habang minamasdan niya si Langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Ano ba iyang ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka. At di ka man lang magpahinga, tanong ni Paru-Paro. Bakit di ka magsaya na tulad ko? Naku, mahirap na, aniya. Malapit na ang tag-ulan, iba na ang may naipon na pagkain bago dumating ang tag-ulan. Kalukuhan iyan, tingnan mo ako, hindi natitigatig, pagmamalaki ni Paru-Paro. Bakit nga ba? Nagtataka si Langgam. Ganito iyon Nakikita mo ba ang kaibigan ko sa damuhan? Inginuso niya ang nasa di kalayuan. Sino? Tanong ni Langgam. Si Tipaklong, kaibigan ko iyan. Alam mo, matapang ang kaibigan ko. Nabibigyan niya ako ng proteksyon. Baka akala mo, dahil sa kanya, walang sigwang darating sa akin. Pagyayabang ni Paru-Paro. Ganoon ba? Sabi ni Langgam. Utak lang, utol. Di pa kanta-kanta lang ako ngayon dito. Ikaw lang sabi ni Paru-Paro. Wala akong inaasahan kundi ang aking sarili. Kaya kayod dito, kayod doon. Mababa, subalit madiin ang tinig ni Langgam. Sige, ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkahiwalay ang dalawa. Ang mga sumunod na araw ay maulan. Hindi lamang mahabang tag-ulan, may kasama pang bagyo at baha. Mahirap lumabas. At kung makalabas man, wala ring matagpo ang pagkain. Lalong umapaw ang tubig. Walang madaanan ang tubig dahil malalim din ang mga ilog at dagat. Tumagal ang baha. Palubha ng palubha ang kalagayan dahil malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kayang nangyari kay Langgam? Naroon siya sa guwang ng puno, namamahinga. Sagana siya sa pagkain. Naisipan ni Langgam ang dumungaw upang alamin ang kalagayan ng paligid. Aba, ano ba ang kanyang nakita? Nakita niya si Paru-Paro at Tipaklong na nakalutang sa tubig. Patay ang dalawa. Maya-maya'y dalawang mabilis na ibon ang mabilis na dumagit sa kanila. Napaurong sa takot si Langgam sa kanyang nakita. Subalit, nasabi pa rin niya sa kanyang sarili, kung sino ang may tiyaga, siya ang magtatamong pala. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito. Ano ang mensahe ng pabula sa mga mambabasa? Alamin natin anong aral ang nais na ipabatid ng pabula sa mga mambabasa. Ipinapabatid ng pabula ang kahalagahan ng paghahanda natin sa anumang panahon ng ating buhay. Mahalaga ang pag-iimpok upang mayroon tayong mapagkukunan sakaling mayroon tayong mahalagang kailangang bayaran o bilhin. Daan din ito upang hindi tayo mahirapan sa oras ng pangangailangan, lalo na kung magkaroon ng karamdaman. Ika nga, hindi natin nalalaman kung ano ang maaaring mangyari kinabukasan. Kaya, mabuti nang mayroon tayong naitatabi para sa mga biglaan at hindi inaasahang pagkakataon at sitwasyon.
Ang pabulang ito ay nagtuturo sa mga mambabasa kung gaano kabilis maaaring mangyari ang katulad na sitwasyon sa kwento. Kaya, kinakailangang maghanda at unahin ang mga mahahalagang pangangailangan sa halip na ang kasiyahan lamang. Bagamat mahalagang magkaroon ng masayang buhay, hindi maikakaila na ang pagkakaroon ng naitatabi sa oras ng mga biglaang pangangailangan ay lubos na magbibigay ng kapayapaan ng isipan at tiyak na makapagpapasaya rin sa isang tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.